Dahil sa kanyang mga kontrobersyal at madalas ay palyadong mga desisyon para sa bansa, ay kinababahala na ng isang doktor at dating opisyal ng pamahalaan ang mental condition ni Bongbong Marcos Jr. Narito balita ni Ina Martel. Hindi pa rin humuhupa ang pagkabahala ng publiko sa isyu ng paggamit at maaaring pagkalulong sa iligal na droga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Matatanda ang dawit ang pangalan ng Pangulo nang mag-viral sa social media ang PIDEA Pre-Operation Report noong 2012 kung saan makikita ang kanyang pangalan. Itinanggi naman ito ng PIDEA at sinabing hindi totoo ang nasabing dokumento. Pero lumantad ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales at pinatotohanan ang report. Sabay sabi na siya nga mismo ang umako sa nasabing pre-operation report. Nagsagawa ang Senado ng pagdinig kaugnay dito sa pangunguna ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Mismong si de la Rosa ay naniniwala na totoo ang dokumento, ngunit nang magpalit ng liderato ang Senado, hindi na muling nasundan ang nasabing pagdinig. Sa press conference ng KOJC nitong Huwebes, muling nabuhay ang issue ng posibleng paggamit ng iligal na droga ni Marcos dahil sa mga questionable nitong mga desisyon. Ayon sa dating opisyal ng PCOO na si Dr. Lorraine Badoy, nakababahala na ang ganitong gawain ng Pangulo. As a doctor, I'm really worried about the mental condition of this president. Kasi just recently, well, actually, even as soon as he started, one after the other, the kind of decision-making skills that he has, it really is compatible with what we've heard, and he hasn't responded to the point where tayo ay masasatisfied tayo about his substance abuse disorder. Naririnig natin yan, and yet he hasn't responded to that. Inihalimbawa nito ang naging rigodon sa Davao City Police Office kung saan sa loob ng isang araw ay 3 beses na pinalitan ang hepe rito. Just recently, was it the regional director, Eric of Region 11? In 12 hours, 4 yung palit of Davao City, Davao City. So, in 12 hours, something like 4 ang pinalitan. So, and what worries me kasi is like that, yung isa 3 hours, It's just ridiculous. It's like a noontime show, and it really gives you a glimpse of the caliber of thinking that's going on with someone who is our president, And this is what a chronic substance abuse disorder does. It impairs your judgment, your decision making, your perspective of things. It makes you paranoid. It makes you depressed. So these are things that enter my mind as a doctor. Hugot din ito ni Badoy sa nangyayari ngayong panggigipit at paninikil ng Marcos administration kay Pastor Apollo C. Quiboloy at ng The Kingdom of Jesus Christ. Because what's going on in our country right now is really abysmal. It's like a nightmare. It's like what's going on with this president. Nakikita natin what we're seeing now with Pastor Quiboloy and the Kingdom. Horrible as it is, it's just being replicated all over the country and in all branches of our government. Samantala, matatandaan nang tanungin si Marcos kaugnay sa aligasyong gumagamit ng iligal na droga ay hindi niya ito direktang itinanggi. Ngunit